What's up guys? Marites ng social media guys. Pag-usapan natin, boxing naman tayo guys, boxing no. Katatapos na ng laban ni Manny Pacquiao at Barrios, okay. At nauwi ito sa tabla guys, no, sa tabla. Ngayon, marami nagsasabi guys na sa laban na yun ay panalo daw dapat si Pacquiao kasi i-analyze natin yung laban guys, no? I-analyze natin yung laban. Nanalo daw dapat si Pacquiao doon kasi nga maraming kumbaga round na pinanalo si Pacquiao. Ganito kasi yan guys, no? Sa laban is analyze natin ha. Si Barrios guys at saka si Tank Davis ay naglaban yan. Sa laban na yun guys, naglaban sila sa 140 yata yun, lightweight 140. Lamang na lamang si Barrios nung laban nila. Kasi 6 flat si Barrios eh. 6 flat, matangkad siya kay Davis eh. So, ginamit niya yung tinatawag na tangkad niya nung mga first round, no? Ginamit niya. Kaso lang guys, nung bandang later round na, nag-relax si Barrios. Nag-relax siya. Nakipag-build to build na siya. Ibig sabihin, nakikipagdikita na siya sa laban kasi inisip niya, kaya na niya si Davis. Ang problema guys, tinamaan siya. So knockout siya. Kaya nung na-knockout siya, dumistansya na siya, nakita ni Davis na yung panahon na yun ay medyo nanghina na siya eh. Hindi na siya makatakbo na tulad ng jab, straight, alis. Hindi na siya ganun eh. Tinamaan siya sa bidbudiga, knockout. Talo siya kay Davis, no? So, nung panahon na yon, ang kanyang dahilan doon ay sobrang kuwan na siya na-drain na yung kanyang energy, katawan, kasi nga, ang laki niya eh, 6 flat, tapos kakain siya bababa siya ng 140. Bababa siya ng 140, kaya hindi niya kakayanin na yung timbang. Kaya, yun, nung natamaan siya sa katawan, ay na-knockout siya, talo siya kay Davis. Ngayon, umakyat siya sa welterweight division, which is 147 ang limits, kasi malaki nga siya. So ito, pagpasok niya doon, kinalaban niya si Thurman. Doon, laban ni Thurman, grabe yung build to build nila. Talagang bigayan talaga, walang-wan. Kaso lang, sa sobrang lakas ni Thurman, malakas sumuntok si Thurman guys eh. Ang lakas ng suntok ni Thurman, tapos kuhan siya yung legit na welterweight na boxer. So mas mabigat yung suntok ni Thurman. Bumiyak yung dito ni Barrios at dineclare si Thurman ng unanimous decision na panalo. Pero nung panahon na yon ay sabi niya kuhan yung kanyang sarili na kuhan siya yung kanyang sarili ay feel good sa 147. So yung panahon na yon, nilaban niya si Ugas, yung tumalo kay Pacquiao. At doon niya na natalo si Ugas at naging champion siya sa welterweight. So yung sinturon ni Barrios ngayon ay sinturon talaga ni Pacquiao yan. Yung inagaw niya kay Thurman. So ngayon, doon ako bumilib kay Pacquiao guys. Isipin mo guys 46 years old ka. No? Labanan mo yung 6-footer na boxer at nasa prime, no? So, mag-analyze sa laban guys, no? Nasa prime. So, kahit naman ako guys, bago nangyari yung laban, ang puso at isip ko kay Pacquiao. Siyempre Pilipino eh. Pero yung duda ko na baka mabugbog siya at ma-hospital at ma-injury or baka ikakamatay niya pa, ay nag-worry ako kay Pacquiao. Kasi nga, isipin mo, yung prime na champion, labanan mo ba naman na ikaw 46 years old? Tapos, batang-bata yung lalabanan mo? Hindi ka ba kabahan yan? Pag-usapan natin, ikuha natin yung basketball. Ako ngayon, basketball, matanda na ako. Matanda na ako sa basketball. Kaya kong tumalo na mas bata sa akin ng 20 to 30 years old, pero hindi prime. Hindi ibig sabihin, hindi active sa laro. Hindi active yung tamang papawis na player. Kaya kong talunin. Pero yung lalabanan ko sa basketball, yung active na player, baka mapilayan na ako guys. Nanganganga na ako. Yun ang inisip ko kay Pacquiao. But, ang resulta
tumabla siya sa champion, plus nakita ng mga tao na dapat manalo siya. O dito na tayo sa laban guys ha, i-analyze natin. Sabi ni Barrios nung in-interview sa sino daw mas malakas, si Davis daw o si Pacquiao. Sabi niya, hindi ko kinukumpare ang lakas kung sino. Pero itong matanda na to, may lakas talaga. Ganito yan guys, pag in-analyze mo yung laban nila. Bakit hindi na nakuha ni Barrios yung panalo niya? Instead, matatalo pa nga siya. First round pa lang guys, nakatikim si Barrios ng malakas na suntok ng kaliwa ni Pacquiao. At doon niya na-realize, yung first round, na-realize ni Barrios na nakatikim siya ng suntok. So anong ginawa niya? Ang ginawa niya, nirespeto niya si Pacquiao. Nirespeto niya. Hindi siya dumidikit. Kasi bakit? Inisip niya, baka maulit yung nangyari sa kanya, yung laban nila ni Davis. Yun. Kaya yun ang naging takbo ng laban nila. At kahit si Pacquiao naman, bilib na bilib ako. Isipin mo, 6-footer, tapos prime na prime yung kalaban mo. Nakakuha ka ng respeto dun sa kalaban mo. Sa totoo lang, yung laban nila, halos lahat naman ng kalaban ni Pacquiao na siguro ang sinabi dun, lahat ng halos kalaban ni Pacquiao na wag na wag kayong dumikit. Wag na wag kayong makipagsabayan. Kasi sabi ni Buboy Fernandez, pag sumabay lang to, 3 rounds laglag to. Totoo yun. Kung hindi gumalaw-galaw si Barrios, hindi siya gumalaw-galaw ng palayo-layo, paatras-atras. Kung sugod-sugod siyang ganoon, ay talagang may paglalagyan talaga siya. Tulad nung nangyari sa laban ni Pacquiao at saka ni Matisse. Si Matisse kasi, masinggan ang tawag doon eh. Masinggan ang tawag sa kanya eh. So, ibig sabihin, talagang hindi lalayo sa harap mo, yung boxer na yun. Hindi lalayo, makikipagpalitan. Ang nangyari, laglag siya. Hindi siya lumayo eh. So, ngayon, nangyari, doon kay Barrios yung laban nila kahapon, nilalayuan niya si Pacquiao. Jab siya, babato siya ng straight, ka-counter siya, layo agad. Yun ang sinabi talaga ng trainer niya na wag kang dumikit kay Pacquiao. Kasi talagang, lalo na yung first round, ay natikman niya agad ang lakas ni Pacquiao. So, yun ang dahilan bakit nagkaroon ng tinatawag na tabla yung laban. Kasi nga, nangyari, counter-counter lang sila. Si Pacquiao naman, naghahanap ng makapasok kasi nga matangkad. Ngayon, nakita ng mga spectator, mga nanonood na supposed to be dapat panalo si Pacquiao. Kahit naman ako, nakikita ko yung panalo. Kaya lang, boxing is business. So, naging playing safe lang yung mga hurado na itabla natin to. Kasi kung sa sobrang dikit, alam ko, tulad ng trainer ni Barrios, ang sabi niya, kaya tinabla yung laban kasi ang mga judges na pressure sa mga crowd kasi nga favorite crowd ang favorite crowd ay si Pacquiao. Bakit hindi si Barrios na hindi siya ang favorite si Pacquiao? Una, may pangalan si Pacquiao. Pangalawa, saludo ako kay Senador Pacquiao. 46 years old. Nakipagsabayan sa batang-bata. At hindi man lang nakita mo yung galaw niya, although wala na yung bilis, pero yung para alien, hindi kaya alien to si Pacquiao, guys. Hindi kaya alien to. Grabe yung tao na to. Parang masasabi mo talagang gifted. So, kung sino yung susunod sa yapak ni Pacquiao, medyo mahirapan. Kaya nga ako kunwari boxingero ngayon, sasabihin ako, ikaw ang sunod na Pacquiao. Mukhang sasabihin ko siguro, hindi ho, wala hong medyo sa ngayon mukhang mahirap naging matularan si Pacquiao.
ngayon pa lang, 46 years old pa lang, ngayon siya, 46 years old, walang gagong boksingero nag-retired sa boxing, nag-retired, at babalik ka, haharapin mo, okay lang sana kung nag-tune up siya eh. Alam mo si Pacquiao guys, ang pinaka-tune up niya ay exhibition fight. Una-una doon sa yung Koreano ba yun na nagki-claim na Bruce Lee, si basta Dong apelyido noon. Naboring siya doon. Sabi niya, sana kahit yung totoong legit na boxer ang makakalaban natin next time. Ngayon, nag-exhibition siya ulit sa hapon na si Ko ba yun, yung matangkad din. Matangkad din na kuan. At ngayon, 3 rounds yun. Ang ginawa ng hapon, siyempre isipin mo, yung legendary na boxing na may pangalan, lalaban ka doon. Kailangan, kahit sabihin walang nanalo, walang mananalo doon kasi exhibition yun, hindi epic sa record yun. Pero kung mapatumba mo si Pacquiao, mapatulog mo siya, ay malaking karangalan para sa iyo yun. At magiging putok yung pangalan mo. Marami mag-aalok sa iyo ng mga laban dahil nga napatulog mo yung legendary. So ang ginawa nung hapon, binanatan niya ng binanatan sa unang round, pangalawang round. Yung pala, pinagbibigyan lang siya ni Pacquiao, pinag-aralan. Kaya nung third round, binigay todo ni Pacquiao, binigyan siya ng matitindi ni Pacquiao, o di wagol-wagol yung kanyang galaw. So yun, sabi ni Pacquiao, naburing siya doon. So 46 years old, hinarap mo yung pinaka-prime na boksingerong champion pa. Sabi ko nga, ako, sa edad kong ito, kaya kong tumalo ng 20 to 30 years old na sa basketball, pero hindi prime. Hindi yung active na player, yung tamang papawis na player, yan, pwede kong talunin yun. Si Pacquiao, hindi dumaan sa tinatawag niya, tune-up fight na yung bang ito-tune up siya muna ba? Ito-tune up muna para makita mo na kung mayroon pa natira o wala. At talagang sinugod niya talaga agad-agad yung champion talaga na si Byros. Tapos, 46 anyos ka. Kaya kahit na-draw yung laban guys, ay grabe yung saludo ko sa iyo, Pacquiao, grabe. So ngayon guys, ano bang next kay Pacquiao? Alam mo anong mga hinilatag na pangalan kay Pacquiao ngayon? Tank Davis. Tank Davis, walang talo. At Mayweather, Rolly Romero, mga champion. Hindi basta-bastang pangalan ang hinalatag sa kanya. Binuin mo. Okay lagi natin, magpapahinga siya ngayon. Mag-birthday na yata si Pacquiao sa December eh. So malapit ng December. So pwede siyang lumaban bago mag-December o ano. Kasi, pero hindi eh. Dapat mapahinga talaga dahil bugbog siya ngayon kahit sabihin mong tabla. So ipalagay natin, pahinga siyang 3 buwan. Ano ba ngayon? July, August, September, October. Pwede siyang lumaban pa na ng December bago siya mag-47. Pwede siyang lumaban ulit. At noted guys, i-note nyo to. Ang laki ng kita niya sa pay-per-view plus yung kanyang premyo. Grabe talaga. Kaya masasabi ko, Pacquiao alien ka ba? Okay guys, so yun ang tungkol sa boxing natin sa topic natin ngayon. Marites na social media guys. Bye-bye. Congrats Manny Pacquiao. See you sa next video guys. Bye-bye.